Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Manny Piñol dinipensahan si Sammy Oy sa gitna ng mga aligasyon. Mariing ipinagtanggol ni former Agriculture Secretary Manny Piñol ang negosyanteng si Sammy Oy matapos itong madawit sa mga aligasyon na lumutang sa gitna ng impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte. Narito ang kanyang detalyadong pahayag. Sammy Oy, a collateral damage in the dirty game of politics. I had really wanted to stay away from the raging political controversies because I believe it would just distract my focus on my agricultural advocacies. Yesterday, however, I was shocked to hear the name of an old friend unjustly vilified and destroyed before the whole nation simply because of his friendship with former President Rodrigo Duterte. Now, I have to go public to defend this man whom I consider a dear friend. Davao City businessman Sammy Oy was tagged in yesterday's impeachment hearing as big-time pulburon lord who reportedly deposited large sums of money into the bank accounts of members of the Duterte family, proceeds from pulburon deals. Now, I have to make it clear that I could not make any comment on the alleged financial transactions between Sammy and Duterte's because I have no knowledge if it really ever happened. I will just focus on Sammy Oy, a friend I had known for so many years who came to my defense when groups of Malacanang insiders wanted to ease me out as Agriculture Secretary by whispering to the President that I was not involved in corruption. It was Sammy who told PRRD, "Dili na tinuod, dili man gani na mudawat og regalo si Manny." That's not true. Manny doesn't even accept gifts. Yon ang depensa ni Sammy Oy kay Secretary Piñol noon. Sammy's statement was proven true when the Presidential Anti-Corruption Commission cleared me of any wrongdoing after a 7-month lifestyle check. Yes, Sammy is an old friend of Rudy Duterte long before the latter joined politics. Just like Duterte, he does not smoke or drink. He belonged to an old Filipino-Chinese family which owns one of the oldest appliance stores in Davao City, DMDI, and the pioneering Davao farms involved in poultry and hogs. Sammy was the low-key friend who stood beside Rudy Duterte and was instrumental in arranging the visit of the late Japanese Prime Minister Shinzo Abe to PRRD's home in Doña Luisa Subdivision when he was president. One of Sammy's Japanese friends happened to be a member of the close-in staff of Prime Minister Abe. Accusing Sammy of involvement in pulburon just to destroy the Duterte family is simply stretching the political black propaganda beyond what is believable. Davao City old-timers will attest to the fact that while Sammy was like a brother to Rudy Duterte, he did not abuse or take advantage of his friendship when the latter became president. I would assume Sammy benefited from business dealings because of his closeness to the president, but the alleged involvement in pulburon is unbelievable. Excuse me. Being a former politician myself,
I fully understand the political game, but destroying the reputation of innocent people just to pursue an agenda is abominable and evil. Politics is a dirty game pero sobra nito. Nasaan ang konsensya ninyo? Ayan. Salamat, Ex-Secretary Manny Piñol. Ako, naniniwala ako, malaki ang respeto ko kay Secretary Piñol. Isa siyang magaling na public servant, governor. Sayang lang at hindi siya nagtagal as Agriculture Secretary dahil sa laro ng politika. Gusto siyang palisin, kaya umalis na lang siya. So, ngayon, ang alam ko, latest na is kinuha siyang advisor ni Governor Pam Baricuatro sa Cebu as advisor on agriculture. So, between Trillanes allegation and itong pahayag ni Secretary Piñol, mas paniwalaan ko ang salita ni Manny Piñol kasi si Trillanes, gas-gas na plaka na yan. Wala na akong katiwa-tiwala. Mayroong economist na nagsabi, si Miss Cora Guidote, na kung totoo yung aligasyon na si Trillanes ang nag-facilitate ng paglabas-pasok ng ICC sa bansa para makidnap si PRRD, he can be considered as the greatest traitor in our nation's history. So, sige na lang. Pabayaan na lang natin si Trillanes. May hangganan din sila. Sabi nga ng ating Tatay Digong, there will always be a day of reckoning at malapit na po yan. Bahalang magsalita si Trillanes. Total, sa aking pananaw, kakaunti na lang ang naniniwala kay Trillanes. Hindi nga siya nanalong mayor sa Caloocan City. Then, how much more nationwide? So, papansin lang yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in town ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in town ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gid siya. Militi asawa. Ya ba? Yoro ko na. Pag mandunig ko. Kakagya Cesar. Gawas ka nga doon na dito ka. O gawas ka anay. Karon naman na gyud sa pag-atop. Humanagid sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang option. Salamat kayo sa Ginoo na nakagbalay ko tungkol sa mga hinabang sa mga vlogger. So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop. Pila na to katuig ang silupin lang. Duha na. So duha na lang
katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Nagantos kalisod So salamat kaayo. sa ninabang og sin. Okay, Salamat pod. salamat.